Nakasimpleng high-waist skinny jeans and black top pair with 5 inches heels. I also have small sling bag. Now I am ready. Melanie already called me that she's near. Pero hanggang ngayon wala pa rin siya. 7:00 na ng gabi. Bulong ko sa sarili ko habang sinusuri kong relo ko. Uupo na sana ako sa sofa nang may marinig akong nag-beep ng sasakyan sa labas. Kinuha ko ang bag ko. Huminga ako ng malalim bago ako lumabas ng kwarto ko. May nakita akong pamilyar na pulang kotse sa harap ng gate namin. Nanginginig ang mga paang lumakad ako papalapit dito. Kaninang umaga pinagpasyahan kong kalimutan ang lahat na nangyari na nakaraang gabi. Nagawa ko naman dahil naging abala ako sa maghapong trabaho. Ngunit hindi ko inaasahan na babalik si Melanie. Ngayon, napagtanto ko na hindi ko makakalimutan ang nangyari pero gagawin kong lahat para ilihim ito. Hindi pa ako handang harapin siya dahil sariwang-sariwa pa sa alaala ko ang lahat pero wala na akong choice. Act normal, bulong ko sa sarili ko. Sigurado naman ako na wala siyang alam base sa reaksyon niya kanina kaya hindi ako dapat kabahan. Kahit nasa loob ko ay hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Hindi ako sanay na makagawa ng pagkakamali because my dad is a perfectionist. Bawat kilos ko dapat tama, kaya hindi ko maiwasang isipin ng husto ang nagawa kong pagkakamali. Kulang na nga lang mabaliw ako sa kakaisip. Hurry up! Saad ni Melanie nang buksan niya ang bintana ng kotse. Mabilis naman akong sumakay sa passenger seat. What's wrong with you? Namumutla ka? Mataman ako nitong tiningnan. Kinapa kong aking muka. Ha? Baka dahil lang sa pagod. Pagdadahilan ko. If you are tired, pwede namang next time na tayo lumabas para makapagpahinga ka. Umiling ako sa sinabi nito. Kahit gusto ko, hindi ko siya pwedeng iwasan. Hindi ako pwedeng mag-inarte. No, mabilis na tanggi ko. First day ko pa lang sa work, kaya hindi ako sanay. Pero okay lang ako. Kaya mag-drive ka na? We will celebrate, right? Nakangiting pinaandar naman nito ang kotse. Of course, we will celebrate. Madaming bagay tayong dapat ipagdiwang. Then she winked. I just smile. We stop in front of a famous bar. Hindi ako sanay sa mga ganitong lugar, ngunit wala na akong magagawa. Bar? Naisip ko na pupunta kami sa isang restaurant para kumain, tulad ng dati naming ginagawa. Yes, graduate ka na. Pwede ka naman na siguro dito. Kung dati hindi kita pinipilit dito dahil nag-aaral ka pa kuno. Ngayon hindi ka na pwedeng tumanggi. Saad nito tinilang braso ko papasok sa mausok na lugar. Napakunot ang noo ko sa mga bagay na nakikita ko. Merong mga kulang na lang ay magtalik sa isang sulok. Merong mga nagsasayaw pero magkadikit na ang mga labi. Maharot ang musikang sumasakop sa buong lugar na tila iniinganyo ang lahat ng sumasayaw. We went to the second floor kung saan may mga private room para sa mga VIP. We entered in a room. May 4 na lalaking nasa loob. Pero nahigit kong aking hininga nang makilala kong isa sa kanila. Prenti itong nakaupo habang tahimik na umiinom ng alak. He's here, the man I don't want to see anymore. Babe, ani ni Melanie. Binitawan niya ang braso ko at lumapit sa lalaki. Bago humalik sa labi nito, I bite my lips. Mabilis din ang kabog ng dibdib ko. Kung pwede lang sigurong bumuka ang kinatatayuan ko at lamunin ako, ay ipagpapasalamat ko pa. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Oh, by the way, guys, meet my one and only best friend, Rosalie. Pagpapakilala ni Melanie sa akin. Muli siyang lumapit sa tabi ko. Tumango at ngumiti lang ako sa kanila. Hindi ko pa nga alam kung alanganin bang ngiti ko. I look at the 3 guys pero iniiwasan ko mapatingin sa boyfriend ni Melanie. Wow, bakit ngayon mo lang pinakilala na may Diyosa ka palang best friend? Saad ng isa't lumapit pa sa amin. I am Corman, nice to meet you. Beautiful. He kissed my right hand. Tinabig ni Melanie kamay nito na nakahawak sa akin. Don't touch her, you flirt. Natawa naman at tinukso siya ng 2 lalaking kasama nila. Timmy, the other guy said while raising one of his hand. Sandro, simpleng saad naman ng isa. I smiled with them. Hinila niya ako. Rosalie, meet my boyfriend, Dustin. Melanie is smiling from ear to ear.
He doesn't know me. Wala akong dapat ipag-alala. I show my best smile. Inalis kong bara sa lalamunan ko. I did everything to compose myself. Nice to meet you. I managed not to stutter pero hindi ko inabot ang kamay ko para makipag-shake hands. Tumango lang siya pero hindi umimik. Suplado, ano pa bang aasahan ko? Mas mabuti ngang ganito kasi hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko kung sakaling kausapin niya ako't maging friendly siya sa akin. Melanie sat beside Dustin. Naupo naman ako sa katapat nilang dalawa, beside Sandro. Hindi itong celebration na inaasahan ko. Pakaramdam ko bibitayin ako anumang oras dahil sa kaba. Pero upang itagong nararamdaman ko, ay inabalo ko sarili ko sa mga alak na nasa harapan ko. Ewan ko pero pakaramdam ko may mga matang nakatingin sa akin. O baka ilusyon ko lang. Natatakot naman akong iikot ang tingin ko. So I focus my attention to Corman who brags about his girls. She's sexy bro. Have a body to die for but I am not ready for commitment. Umiiling pa ito bago uminom ng alak. You are allergic to commitment but you flirt like no tomorrow, Timmy commented. We are young, I am just having fun. Depensa naman ni Corman. Mas worst ka pa sa akin. Tumigil ka na sa pagiging santo. Tinaas pa niyang gitnang daliri niya. Don't mind them, mga bata pa sila. Bulong ni Sandro na bahagya akong kinatawa. Biglang napatingin ang lahat kay Dustin. He suddenly stand up. Diretso niyang ininom ang inumin niya bago siya nagsalita. May kailangan akong kausapin. Tawagan mo na lang ako kung gusto mo na umuwi. Sabi niya kay Melanie at umalis na. Busy si boss, oras na para maglaro. Sabi ni Corman na may pilyong ngiti sa labi bago siya pumunta sa pinto. Sumaludo pa ito bago tuluyang lumabas. Hey, wait for me. Timmy ran after him. Girls, maiwan ko na muna kayo. I need to watch those two. They love making troubles. Paalam ni Sandro bago sumunod naman sa dalawa. Kaming dalawa na lang ni Melanie ang naiwan sa loob ng kwarto. Dinig ang malakas na tugtog sa labas. Your boyfriend is colder than the North Pole. Hindi ko maiwasang magkomento habang pinapanood ang bawat kilos ni Melanie. Bahagya niyang hinihimas ang ulo niya. Yun na nagpapahat sa kanya. Humagikik tapos kinindatan ako. Ang weird mo? Hindi, umiibig ako. Totoo? Sanay na kasi ako sa kanya na paiba-ibang boyfriend. Kaya minsan duda ako kung seryoso ba siya o hindi. Yes, hindi ko alam ang gagawin ko kapag iniwan niya ako. Baka mabaliw ako. Hindi ako papayagang maagaw siya sa akin. Handa akong itapon ang lahat para sa kanya. Kaya dapat mag-ingat ang mga babaeng susubukang nakawin siya. Bigla itong naging seryoso. Pakiramdam ko ako ang pinatatamaan niya kahit wala naman siyang alam sa nangyari sa pagitan namin na nakaraang gabi. Maging si Dustin nga'y walang kaalam-alam na akong kasama niya kagabi at hindi si Melanie. Hindi ko maiwasang mapalunok. You are too beautiful. Hindi na niya magagawang tumingin sa iba. I said. She smiled. Napapaligiran siya ng magagandang babae at masaya ako na akong pinili niya. Nahanap ko na yung lalaking para sa akin. Kaya ikaw, wag mo na rin pakawalan si Ray. Here's a good catch. Nag-break na kami, sabi ko't uminom ng champagne. What? Siya nagtaksil sa akin. Puputulin ko mga balls niya kapag nakita ko siya. Nanggagalaiting saad nito. Don't waste your time. Tumayo ako. We are here to celebrate, right? Let us have fun like the others, ani ko. Wala akong balak uminom. Nadala na ako pero gusto kong ilabas lahat ng stress ko sa katawan. Kaya pwede naman siguro kaming sumayaw kahit walang tama ng alak sa katawan. Tumutunog ang alarm clock ko pero tinatamad akong bumangon. Sanay na ako magising before 6 pero ngayon mabigat ang pakaramdam ko. Tila gusto ko na lang humilata sa kama maghapon. Antok na antok pa rin ako kahit maaga naman ako natulog kagabi. Ilang araw ko na itong nararamdaman. Lagi akong tinatamad kumilos at masyado akong antukin. Siguro napapagod lang ako masyado sa trabaho. Halos 2 linggo mula nung nagsimula ako magtrabaho at lagi kaming busy sa office. Laging tambak ang trabaho. Idagdag pa mga extra works na binibigay sa akin ni Dad. Rosalie, iha! It's Nanay Belen, knocking on the door. Tamad na bumangon ako sa aking kama at binuksan ang pinto. Nana, pupungas-pungas na sad ko. May sakit ka ba? Mag-aalas 7 na pero hindi ka pa bumabangon. Nag-aalalang tanong nito bago din namang aking noo. Okay lang po ako, medyo tinatamad lang talaga akong bumangon.
Saad ko't bumalik ulit sa kama ko upang maupo. Tinatamad pa talaga akong bumangon pero hindi naman ako pwedeng malate o hindi pumasok today. Naku, kumilos ka ng bata ka. Malilate ka na. Baka mapagalitan ka pa ng daddy mo. Nito habang hinahanda ang pwede kong suotin. Wala na akong nagawa kung hindi magtungo sa shower kahit na tila ang bigat ng katawan ko. Buong araw para akong zombie. Gumagalaw lang ako dahil may gagawin ako pero wala akong lakas para gumawa ng ibang bagay. Minsan nahihilo pa ako. Siguro kulang lang ako sa iron kaya nahihilot minsan ay nalalambot ako. Siguro baka makabili muna ako ng iron supplements bago kumuwi. Hey, you okay? Sarah asked. Uwian na? Nag-aayos lang ako ng mesa bago umuwi na rin. Hindi ako sanay na makalat ang table ko. Yeah, I'm fine. I tried to smile. Medyo nahihilo ako pero kaya ko pa naman. Tumayo ako. Namumutla ka? Sabi niya bago naging itim ang lahat. Dahan-dahan ko minulat ang aking mga mata. Puti. Puro kulay puti ang aking nakikita sa bawat sulok. May nakita kong dextrose sa ibabaw ko. Tinaas kong kanang kamay ko't may nakita kong karayom. Goodness! Finally gising ka na. Nag-aalang saad ni Ate Zora. What happened? Sinubukan kong umupo. You passed out? Ha? I was about to go home. Eksaktong paglabas ko ng opisina nakita ko nawalan ka ng malay. Buti na lang nasalo ka ni Sarah bago ka bumagsak ng tuluyan. Paliwanag nito. Darating ang doktor anumang minuto. Sinuri ka na nila. Mas mabuti na nga bang pakaramdam mo ngayon? Umupo siya sa tabi ng hospital bed ko. Tumango ako. Yeah, pagod lang siguro ako. Are you sure? Paniniguro nito. Pumasok na ang doktor bago ko pa masagot ang tanong niya. Miss Aguas, ayon sa resulta mo wala namang masama sa'yo. Ayos ka lang ba? Sabi ng doktor. Pero bakit siya nahimatay? Kunot noong tanong ni ate. It's normal for a pregnant woman. What? Sabay naming reaksyon ni Ate Zora. Nanlalaki ang mata ni Ate Zora habang nanginginig naman ang kamay ko. Laglag ang panga na tumingin siya sa akin habang tila walang tigil ang pagkabog ng dibdib ko. No, I heard it wrong. Hindi pwede. Yes, she's pregnant. Mababa ang blood pressure niya kaya naman nahimatay siya. Kailangan niya uminom ng iron supplement at ilang bitamina. Ito ang prescription para sa kanya, sabi ng doktor. Wala sa loob na kinuha kong inabot nitong papel bago ito lumabas ng kwarto. Ate, hinawakan ko ang tiyan ko na flat pa rin pero maya-may lolobo na dahil sa buhay sa loob nito. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil kahit kailan hindi ko inaasahan ang bagay nito. It's okay, it's okay. Hinagod nitong likod ko. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ko. Ano ang gagawin ko ngayon? Akala ko tapos ng lahat. Nagawa kong itago ang nangyari less than 2 months ago. Sa lahat pero ang bagay na nasa loob ng sinapupunan ko. Hindi ko ito pwedeng itago ng matagal dahil lalaki ang tiyan ko. No, it's not okay. Ate, hindi dapat ako nabuntis. Hindi dapat ito nangyari. I continue crying. Natatakot ako. Una, hindi ko ito inaasahan. Ikalawa, this is a product of my mistake. Bakit ngayon pa? Hindi ko alam ang dapat na maging reaksyon. Bastang alam ko hindi dapat ako nabuntis. Blessing ang bata pero para sa akin ay disaster na ito ngayon. Alam ng lahat na single na ako tapos malalaman ng lahat na buntis ako. Magiging isa akong malaking kahihiyan sa pamilya. Si Dad, siguradong magagalit siya. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Rosalie, ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong nito. Tumayo pa ito upang matitigan ako ng husto. Ate, this is a mistake. Nahihirapang saad ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang lahat. Mistake or not, it's your child. Gate nito, umiling ako. Hindi mo naiintindihan. Pinunasan kong luha ko tinawakan ng mga kamay niya. Maaari mo bang ipangako sa akin na itatago mo muna ito pansamantala? Pero, nasa mata nitong pag-aalinlangan. Sasabihin ko rin sa lahat pero wag na muna ngayon. Hindi pa ako handa. At hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. Okay. May pagsukong saad nito. But promise me, don't do anything stupid. Alalahanin mong buntis ka. Hindi kita pipiliting sabihin sa akin kung anong problema mo. Pero always remember, Ate is always here. Tumango ako bago niyakap ito. Thank you so much, Ate. Ate Zora sent me home. Binili na rin itong mga vitamins na kailangan ko. I am thankful na nandyan para sa akin pero hindi ako thankful
Sa sitwasyon ko ngayon, nagpapasalamat ako na hindi niya ako tinanong ng kahit na ano. Alam kong maraming katanungan sa isip niya pero hindi pa ako handang sagutin ng mga yon. Magulo pang isip ko dahil sa biglaang sitwasyon ko. I am in a big mess now. Nana, bati ni Ate Zora kay Nanay Belen pagkapasok namin sa bahay. Habang tahimik na naupo naman ako sa sofa, nangihina pa rin ako dahil sa kalagayan ko. Mabuti dumating na kayo. Tamang-tama naghahanda na kami ng hapunan. Tatawagin ko lang ang daddy niyo. Saad nito at umakyat ng hagdan upang tawagin si Dad. Let's go, you need to eat. Ani ni ate at inaya ko papasok sa dining room. We waited Dad before we start to eating. Madaming pagkain sa mesa, ngunit wala akong gana. I heard what happened. Biglang sabi ni Dad nang tumahimik kaming kumakain. Walang ekspresyon ng mukha niya na ikinakaba ko. I am okay now, Dad. I am just. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil biglang bumaliktad ang sikmura ko, kagaya na patakbo ako sa sink. Tila gustong lumabas ng kinain ko. Teka, okay ka lang ba? Masama bang pakaramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Nanay Belen na nasa likuran ko. Umamin ka nga sa akin, may sakit ka ba? Ilang araw ko nang napapansin na nalalata ka. Tapos ngayon, nagsusuka ka. Kung wala kang sakit, imposible namang buntis ka. Nanlamig ako sa sinabi nito pero sinikap ko pa rin ngumiti nang humarap ito. I am okay, Nana. Saad ko matapos magmumug. No, you are not. It was Dad. He's dead serious while looking at me. Dad, tuluyan na akong kinain ng kaba. Dad was standing in the middle of the door with a poker face. Follow me. Saad nito tumalikod na. Nanlalambot ang mga binti na wala na akong nagawa kung hindi sumunod dito. Nadaanan ko pa si ate sa dining table na nagtatanong ang mga mata, ngunit wala akong oras para sagutin siya. Who is the father? Agad ay tanong ni Dad nang makapasok ako sa study room. Nakatayo ito sa gitna habang madilim ang aura na nakatingin sa akin. Dad, kinakabahan ako ng todo, medyo nanginginig ang tuhod ko nang lumapit ako sa kanya. I am asking you, Rosalie, don't test my patience. May diin ang bawat salitang binibitawan nito. I am sorry, Dad. Nanginginig na saad ko. Tuluyan ang tumulong luha ko. Alam na niya, he knows that I am pregnant. Hindi ko na maitatago pa. Hindi ko na kailangan na sorry mo. Gusto kong malaman kung sinong ama. Akala mo ba maluloko mo lahat at may itatagong pinagbubuntis mo? Hindi ako tanga gaya ni nakala mo. May mga mata ako sa inyong magkakapatid, alam mo yan. Malakas ng boses nito. Umiling-iling ako bilang sagot dito. Hindi ko maiwasang matakot sa itsura niya ngayon. Parang anumang oras, sasabog ang galit na tinitimpi niya. I am sorry, Dad. Hindi ko sinasadya. Nagmamakaawang saad ko habang patuloy na lumuluha. He slapped me. Pakaramdam ko naman hidang pisngi ko sa lakas ng sampal niya, pero wala akong panahong indahin yun. Tell me who? Ngunit umiling ako bilang sagot. I can't tell him. Hindi pwede. You are stupid. A total disappointment, Rosalie. Tinignan niya ako ng masama. I have no choice but to cry. Hindi ko madepensahan ang sarili ko. Tama siya, stupid ako. Dahil sa katangahan ko kaya nasa ganito akong sitwasyon ngayon. Dahil sa katangahan ko kaya may bata sa sinapupunan ko. Ngunit hindi ko pwede sabihin sa kanya kung sino ama ng dinadala ko. Nakagawa na ako ng pagkakamali at hindi ko na nanaisin pang makasira ng relasyon. Walang pwedeng makaalam kung sino man ang ama ng dinadala ko. Hindi ko kayang pati si Melanie magalit sa akin kapag nalaman ang lahat ng totoo. Mas malaking gulong maaring mangyari. Lumuhod ako sa harapan niya. Dad, I'm sorry. Patawarin niyo ko. Get out! Sigaw nito. Get out before I wring your neck! Umigting ang panga nito sa sobrang galit. Dad, I said get out! Dad, Rosalie, what's going on? Nag-aalalang tanong ni ate mula sa pinto. Ikaw naman, alam mo ba kung sino ama ng kanyang anak? Baling ni Dad kay Ate Zora. Umiling si ate. I don't know, Dad. This is your fault. You spoiled this brat. Pati sa ate nadadami sa galit nito. Dad, I didn't spoil her. I just choose to understand her. Depensa ni ate. Nangyari na. Wala na tayong magagawa pa. Dad, I am sorry. Muli ay ulit ko. Yun lang ang tanging bagay na masasabi ko sa kanya. I am sorry kung disappointment ako. I am sorry kung hindi ko masabi kung sinong ama ng pinagbubuntis ko. I am sorry but I can't tell them everything.
Get out, Rosalie. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Dad! Hindi makapaniwalang saad ni Ate Zora. Huwag kang makialam dito, Zora. Sumisigaw na ito. Hindi ko kailangan ng sakit sa ulo. She's just proved that she's a disappointment. Isang kahihiyan, wala na siyang lugar sa pamamahay na ito. Dad, hindi mo siya pwedeng palayasin. Buntis siya. Paano kung may masama mangyari sa kanya? Git ni ate. Hinila niya ako patayo mula sa pagkakaluhod ko. Get up. Kusa kang lalayas o ipapakaladkad kita sa mga guard. Saad ni Dad. Hindi niya pinansin ang mga sinabi ni ate. Mula sa araw na ito, hindi ka na parte ng pamilya. Tandaan mo yan. I am sorry, Dad. I hope you can forgive me someday. Saad ko. Nasasaktan ako sa sinabi niya. Alam kong hindi niya ako maintindihan pero hindi ko inaasahan na handa niya akong itakwil dahil nabuntis ako ng walang ama. Napakadali sa kanya na palayasin ako. Sino ba naman kasi ako? Isang bunga ng pagkakamali na ngayon ay nakagawa na rin ng pagkakamali. Pinahid ko mga luha ko bago nagsimulang lumakad palabas ng study room. Don't you dare help her, Zora. Kung ayaw mo pati ka mo, wala ng karapatan sa lahat ng meron ka ngayon. Dinig kong banta ni Dad kay ate bago ako tuluyang makalabas. Oh, what happened, bastard? You are crying. Nakangising saad ni Kuya Martin. Nakasalubong ko siya sa hagdan. Hindi siya concerned. Mas masaya siya sa nakikita niya. Hindi ko siya pinansin. Sanay na ako sa matalas na dila. Siguro ngayon magiging masaya na siya dahil mawawala na ako sa mansyon. Yun naman ang gusto niya at ni Kuya Pablo. Ang palayasin ako. Pareho silang galit sa akin. Nagmamadali ako nagmaneho gamit ang kotseng regalo sa akin ni Tita Ivy. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero kilala ko si Dad. Kung hindi ako umalis talagang ipapakaladkad niya ako sa mga gwardya. Patuloy lang ako nagmaneho kahit hindi ko alam kung saan ako tutungo. Bahala na. Hindi ako pwedeng pumunta kay Tita Ivy dahil paniguradong sila naman ni Dad ang mag-aaway kapag nagkataon. Hindi naman pwede kay Ate Zora dahil na rin kong banta ni Dad dito. Ayoko madamay pa ito sa problema ko. At mas lalong hindi pwede kay Melanie. Sa unang pagkakataon, hindi ko pwedeng takbuhan ng best friend ko. Malaki ng kasalanan ko sa kanya because of that accidental night, tapos nagbunga pa. Tumunog ang cellphone ko. Sinubukan ko itong baliwalain pero tila wala rin akong balak tigilan nung tumatawag. Ate, where are you? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam kung nasaan ako. At wala akong pakialam kung nasaan man ako ngayon. Nababaliw ka na ba? Paano kung mapahamak ka? Bumalik ka. Gagawa natin ang paraan ng problema mo. Nag-aalalang saan nito. I am sorry ate. I said and hung up. Ayoko nang madamay siya. Madami na siyang nagawa para sa akin. Sapat na yun. Siguro tamang magpakalayo-layo muna ako. Hindi ko inaasahang mabubuntis ako. Hindi ko ito ginusto pero walang kasalanan ng nasa sinapupunan ko. Bunga man ito ng isang pangyayaring hindi inaasahan, anak ko pa rin to. Hindi man ako masaya sa pagdating niya pero paninindigan ko ito. I'll be a good mother. Ipaparanas ko sa kanya yung mga bagay na hindi ko naranasan pero gaya ko hindi ko rin siya kayang bigyan ng buong pamilya. Nagpatuloy ako sa pagdadrive hanggang makalabas ako ng Maynila. It's more than 6 hours drive. Tumigil lang ako dahil napagod at ginutom na ako. I ate on nearest 24/7 fast food restaurant. Pagkatapos kumain na nag-check-in ako sa isang maliit na hotel. It's almost 3 in the morning. Dala ng pagod, nakatulog din ako kaagad. Kinabukasan ay nagtungo ako sa pinakamalapit na ATM machine. Kailangan ko mag-withdraw ng pera. Wala na akong cash at kailangan kong bumili ng damit at personal necessities ko. Ngunit mabait ako na pangiti. Ayaw gumana ng lahat ng cards ko. My dad freezed it. Sigurado ako. I look at my car. Wala pa itong 2 buwan mula nang iregalo sa akin ni Tita Ivy. Pero wala na akong choice. This is my first car, a graduation gift. I value this so much. Pero kailangan ko itong ibenta kung ayaw kong pulutin sa kalsada. This cost millions. Enough for me to survive and start a new life. I touch my belly. For my baby. That is my story. Sad ko na matapos kong ikwento kay Marcelina ang nakaraan ko. For the first time, I open up about my past. Hindi naman mala telenobelang buhay ko. Pero natatakot pa rin akong malaman ang ibang kwento ko. Hindi naman kasi maunawaan lahat ang nagawa ko. Aksidente ang nangyari sa amin pero nagbunga yun ng maaaring makasira ng relasyon ng iba. Ngayon naintindihan ko na yung dilema. Isa ka pa rin kahanga-hangang babae sa paningin ko. Nakangiting sabi niya. Hindi mo sinasadya nangyari pero inako mong lahat. Hinayaan mo itakwil ka ng tatay mo. Sinalo mo yung sakit at hirap para lang hindi makasakit ng iba.
Dahil kasalanan kong lahat. Siguro kung hindi ako naglasing ng gabing yun, walang nangyari pero may pagsisisi man, masaya pa rin ako na dumating sa buhay kong kambal. Hindi ko man inaasahan ang pagdating nila pero sila nagbigay ng kulay sa buhay ko. Isa lang naman ang gusto ko, yung bigyan ng masaya at maayos na buhay ang kambal kahit hindi buo. Pero bakit kailangan pang maulit ang nakaraan? Akala ko nakatakas na ako, nagawa ko na nga magtago ng ilang taon pero tila hinahabol pa rin ako ng nakaraan. You need to be ready. Hindi sa pinapakaba kita pero darating ang panahon na wala ka ng choice kung hindi sabihin ang totoo lalo na sa kambal. Sa ngayon hindi pa sila nagtatanong tungkol sa ama nila pero darating yung time na siguradong magtataka sila kung bakit wala silang ama. Alam ko naman yun. Minsan nga nagtatanong ang kambal at gumawa ko ng panibagong kasinungalingan na nagtatrabaho sa ibang bansang kanilang ama kaya hindi nila nakikita. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan nila ako paniniwalaan dahil sigurado kung habang lumalaki sila mapagtatanto nila na hindi ako nagsasabi ng totoo. Alam ko, but I am not yet ready. Hindi pa rin ako handa at hindi ko alam kung kailan ba ako magiging handa. Natatakot ako, paano kapag dumating ang panahon na nalaman niya tungkol sa kambal at kunin niya sa akin ang mga anak ko? Hindi ako papayag. Hindi ko maiwasang humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi pa man nangyayari mga nasa isip ko, natatakot na ako. Hindi mo naman kailangan maging ready palagi. May mga nangyaring hindi inaasahan. Matuto lang na harapin ang mga hindi inaasahang bagay kasi minsan, yung hindi natin inaasahan, yun ang nangyayari. Mas malaki ang nagiging impact sa atin. Gaya ng nangyari sa'yo, you accidentally slept with him. Bear his child, don't be afraid. Ang dami mo ng pinagdaanan, dapat matapang ka na. Namasa ang mata ko dahil sa sinabi niya. Yun ang problema, hindi ako kasing tapang na inakala niya. Lagi akong kinakain ng takot sa dibdib ko. Nang mga posibleng mangyari. Nagkatinginan kami, malalim ang iniisip ko pero biglang nagdiwanag ang kanyang muka nang tila ba nakaisip ng bright ideas. Wait lang, let me check. Baka naman kasi hindi gwapo kaya masyado kang problemado. Tumayo ito't nagtungo sa sala upang kunin ang cellphone niya na nasa bag niya. Nakakunot naman ang noo ko habang nakatingin sa kanya nang bumalik siya sa kinaupuan niya. Rosalie, ang hot! Tumili ito. Rosalie, kahit ako nasa kalagayan mo, uulitin ko kahit 100 beses pang pagkakamaling nagawa mo. Saad nito habang nakatutok pa rin ang mata sa cellphone na hawak. What do you mean? Bigla na namang nahanginan niya utak mo. Seryosong usapan namin tapos biglang nagiba na naman ang atmosphere dahil sa sinabi niya. Hindi na ako nagtatakang gwapong mga anak mo. Mukhang Diyos na bumaba mula sa Mount Olympus ang ama nila. Inagaw kong cellphone niya. Napapikit ako ng mariin. She is searching about Dustin. Anong ginagawa mo? Curious lang naman ako. Ikaw yung tipong hindi marupok pero 2 beses kang bumigay. Una, lasing ako. Ikalawa, lasing ka ulit pagtatapos nito sa sasabihin ko. Lagi ka na lang lasing, hindi mo man lang na-enjoy. Ang yummy niya, Rosalie. Marahan ko siyang sinapok sa ulo. Yan talagang naiisip mo? I was drunk last night. Before lasing din ako pero natatandaan kong lahat but last night, I can't remember anything. I am frustrated. Nadidismaya ka dahil hindi mo maalala yung mga pangalawang mainit na gabi? Nakangising tanong nito. Nagawa pa talaga nitong mga asar. Marcelina! Mas na-stress ako sa mga tanong niya. Chill, pinapagaan ko lang naman ang nararamdaman mo. Nangyari na, wala na tayong magagawa. Just be ready for the consequences. Palagi ka kasing nag-overthink kaya na-stress ka. Just go with the flow. Hindi ko sinasabing okay lang ang nangyari pero try to think less. Huwag kang advance mag-isip. I look at her. She's right. I always overthink. I can't help it. Kahit noon pa man pero hindi ko maiwasan. Dad taught me to how to be a perfect one. Kaya nasanay akong pinag-iisipan ang lahat ng bagay bago magdesisyon. Kahit matagal na akong wala sa poder ni Dad. Dala-dala ko ng mga natutunan ko sa kanya. I set rules para sa sarili ko. Dapat nasusunod ang lahat ng yun pero sa ikalawang pagkakataon, Dustin Versosa ruin everything. May rules, may peaceful life. Siya ang laging dahilan kung bakit lagi ako nakakagawa ng malaking pagkakamali. Hindi ko dapat sinisisi si Dustin. Wala siyang alam, wala siyang kasalanan, pero siguradong damay siya. Dahil una pa lang kahit hindi niya alam na may mga buhay nang kumukonekta sa aming dalawa, ang kambal. Umalis din si Marcelina matapos namin mag-usap o mas tamang sabihin na matapos niya akong sermonan. Minsan sapat ng sermon ni Marcelina para matauhan ako kahit na madalas ay may pagkabaliw ito. Maasahan talaga ito. Nagmamadali pa ito dahil tumawag ang ama nito. Tila may problema na naman sa kanila.
Tinanong ko naman siya pero okay lang daw. Dumating ang araw ng linggo. Wala namang kakaibang nangyari. Tama si Marcelina. Masyado lang akong nag-overthink. I always focus on the past and future kaya minsan hindi ko na-enjoy ang present. My present is my 2 lovely sons. Kaya sa kanila lang dapat nakafocus ang attention ko. We just stayed at home. Nagbanding kami buong araw. Gusto kong bumawi ng gusto sa kambal dahil minsan masyado na rin akong abala sa trabaho. At si Norma na lang ang nag-aasikaso sa kanila. We played and watched movies together. Kinagabihan habang naghahanda ako para matulog. Pero napangiti ako nang makita kong kambal na nakasilip mula sa siwang ng pintuan. "Mommy, can we sleep with you?" Aidan asked. Samantalang si Acer naman ay dumiretso ng humiga sa kama. "Sure. Can I not go to school tomorrow, Mommy?" Nakapout na tanong ni Acer. Umiling ako. Bigla itong dumapa habang pinagdikit ng mga kamay. "Mommy, please." "Acer, you need to go to school. You need to study." Paliwanag ko't lumapit dito. "But school is boring." Gate nito. "It is but we have no choice. We need diploma to have a job." Seryosong saad naman ni Aidan. This little man is too matured for his age. Nakalabing nagsalita si Acer. "We are still young. We are not allowed to work yet. I mean, when we grow up, we will work so mommy will not be always busy and tired." Niyakap kong kambal. Maswerte ako sa kanila. Silang aking kayamanan. Hindi ko kakayanin kapag nawala sila sa akin. "You are still young, Aidan. Just relax and enjoy yourself. Mommy will work hard for both of you. Don't worry about me. Remember that Mommy is a strong woman. We are enjoying but Acer always. I will go to school tomorrow, Mom. Let us sleep." Putol ni Acer sa sasabihin ni Aidan na tinila ito para humiga. "Don't tell her." Rinig ko pang bulong ni Acer sa kambal. Kumulat ang noo ko. "Don't tell me what, Acer?" "Nothing, Mom. Good night." Anito tumalik sa pisngi ko bago pumailalim sa kumot. Bumaling naman ako kay Aidan pero wala akong natanggap na sagot dito. Nagkibit balikat lang siya. Ano kayang bagay na ayaw ipaalam ng kambal kay Rosalie? Ano kayang balitang matatanggap ni Rosalie? Dahilan para kabahan siya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.